Natutuwa na talaga ako sa mga sagot ng husband ko kasi kanina habang nag-aayos ako, nabibihis siya. Sabi ko, pansin ko lang, napansin ko lang din kasi ilang years na ba tayo? Magna 9 years na kaming kasal sa November 9. So, lapit na guys, 9 years na kami. So, sabi ko sa kanya, pansin ko lang dad, no, parang never sa buong pagsasama namin, 7 years namin mag-boyfriend, tapos 9 years namin kasal. Sabi ko, parang wala talaga kaming big fight or anything. Tapos sabi ko sa kanya na kapag isa nagkakamali sa mga desisyon, hindi kami nagsusumbatan, hindi kami nagtuturuan sa walang sisihan. Lagi kaming may plan B or move on, ganyan, plan A, plan B hanggang Z meron. Yun yung sabi ko sa kanya, yun yung pansin ko. Tapos, alam mo yung sagot niya, nagulat ako, sabi niya, ayan yung tinatawag na God's grace. Oh, diba? Talagang iba na yung ano niya ngayon eh. When I talk about God's goodness, isa yun sa sinasabi na wala nang problemahin yan. Totoo. Just go and give way. Totoo. Just go and give way. Tsaka sabi ko rin sa kanya kaya na siguro kasi ever since talaga, kahit hindi pa ganun ka-deeper yung relationship namin kay God, wala pa kaming ganitong experience na talagang kami naka-experience sa miracles niya. Although nag-church kami guys, pero si God talaga yung center ng relationship namin. Parang lagi namin iniisip bawat problema, may purpose to, may ganyan. Ever since naman, lalo na ngayon. Kaya, alam nyo guys, kahit makulitan kayo, hindi ako magsasawang mag-share sa inyo na iba talaga eh. Iba. Kayang-kaya niya baguhin yung isang tao. 'Di ba? Yung sa worship song nga, 'di ba, yung sabi niya yung mga mistakes mo, kaya niyang i-wash away talaga everything eh. Tapos, wala. Yung mga tao naman kasi yung madalas kasi ganito yan dati, ganito yan, ganyan. Okay, madaling sabihin yung mga ganyan. Pero kasi, kapag kayo naka-experience, kaya maintindihan mo yung mga taong madaling mag-judge or yung tingin sa'yo, yung past mo pa, laging tingin ng past mo. Kasi ibig sabihin, hindi pa sila nag-grow. Doon pa rin sila nagdudwell sa, ganun pa rin sila. Pero kasi, kapag ikaw talaga naka-experience ng iba talaga, guys. Maiiba ka talaga. And yung mga problema, yung mga ginagawa natin in the past, kung ano man tayo before, pwedeng mabago. Yung mga tao lang naman naglilimita sa atin eh. Yung mga tao lang din na naglilimita ng kakayahan ng ibang tao or yung mga tingin sa hindi ka nagbabago. Isa yung mga taong hindi pa rin sila nag-grow. Yun lang naman yun guys. Kaya instead of patunayan mo yung sarili mo sa mga taong walang ginawa kundi tumingin ng mali mo or hindi ka nagbabago sa kanila. Maiintindihan mo sila kasi ibig sabihin hindi pa sila nag-grow. Kasi pag once nag-grow ka na, mas malawak yung mindset mo or yung pag-iintindi mo rin, maiiba yung mindset mo. Ganun eh. Yun talaga. Literal guys, totoo yan. Promise. Kasi yung mga kapwa, alam mo yun, iba yung talagang maiintindihan ka ng mga taong na-experience na rin or same kayo ng faith, same kayo ng mindset, everything. Yun lang yung mga taong makakaintindi sa'yo. Kaya, totoo yun guys, pag may nakikita kayo, nababasa kayo na instead of patunayan nyo laging sarili nyo, manahimik na lang kayo kasi alam naman yung totoo. At God knows, God hears, andyan talaga siya. Like kung sinasabi sa'yo, hindi natin siya kayang pagsinungalingan, dayain. Yung mga ibang tao, dali natin manipulate yung mga tao. Sobrang daling manipulate ng ibang tao. Lalo na kapag isa lang kayo ng taong hinihate. Sobrang dali niyan, guys. But, si God, never, ever natin yan malilin lang. Si God, sobrang bait, sobrang generous yan, sobrang grabe siya. Pero, once nagkamali ka rin, wag kayong mag-expect na, alam mo na, si God nagpapunish din talaga siya kasi kailangan niyong matuto. Well, ganun talaga. Hindi naman siya sinasabing sobrang perfect niya guys, pero He knows kung kailan kanya kailangan turuan ng leksyon. Minsan akala lang natin na porket healthy tayo, we have all means in the world or in this world guys. Pero kapag inabuso natin kung anong meron tayo or yung pag-iisip natin, hindi natin binago, isang snap lang, totoo yun, isang snap talaga. Kung gano'n niya kayang
tanggalin yung nararamdaman nating sakit or pagkakamali natin in the past. Ganon din niya kayang tanggalin kung ano man yung mga inaabuso natin dito sa mundo. Minsan akala natin na kahit healthy tayo, lahat meron tayo, everything, parang feeling natin untouchable na tayo kasi nagde-depend na tayo. Pero kay God pa rin galing lahat yan. Kaya rin ito pa, sinasabihin ko na rin to, i-consume ko na to guys. Nasabi ko rin kay Heinz kanina na sobrang magpasalamat tayo sa mga trials or struggles, whatever na magpapakasakit sa atin or mangyayari sa atin. Kasi guys, alam mo yung parang maging feeling privilege ka na maramdaman mo talaga ikaw mismo maka-experience ng miracle ni God. Kasi hindi lahat yan guys, hindi lahat nakaka-experience niyan. So sabi ko kay Daddy, alam mo, kahit nangyari yon, kahit na back to zero tayo or back from the start tayo, pero mas wiser, mas stronger tayo ngayon. And mas magpasalamat tayo kasi isa tayo sa pina-experience ni God talaga ng miracle niya to spread His word, to spread His goodness guys, na ayoko dumating sa point na nabubuhay ka sa mundong to na paulit-ulit na ginagawa mo, hindi ka nag-grow, wala kang ginagawa, 'di ba? I mean, ikaw kung meron kang means to help, gawin mo yon kasi kaya ka binibless ni God kasi ginagamit ka isa ka rin sa instrument na ginagamit ni God to help others din na nangangailangan. Sobrang ang dami kong tao na experience yan na talagang sobrang kaya sila binibiyayaan kasi yun pala yung purpose nila, to help din talaga ng mga nangangailangan. Meron naman dyan hindi man makahelp financially, pero yung prayers, yung wisdom, yung experience nila na ma-share yung ginawa ni God sa buhay mo. Gift din yun guys. Kaya maging happy tayo na maging blessed tayo, maging grateful tayo kung na-experience natin yung mga ganyang bagay guys. Kasi hindi lahat lumalabas sa comfort zone. Hindi lahat willing mag-risk. Hindi lahat wala silang pake na i-judge sila kasi sa pagkakamali nila. Kaya tayo guys na mga risk taker at naka-experience talaga ng miracles ni God, maging proud tayo kahit na sabi ko kay Daddy, kahit na sobrang hirap, nakaka-drain financially, physically, emotionally, mentally guys. That's okay. Kasi hindi naman tayo pababayaan ni God eh. Kahit maramdaman natin yan, alam niya kung paano kontrolin yung mind natin. Nakakapagpagaling nga siya guys eh, 'di ba? Hayaan ka ba niyang magkasakit, 'di ba? Hayaan ka ba niyang maging miserable? Hindi. Paparamdam niya lang sa'yo na mahihirapan ka, but hindi kanya pababayaan yung health natin. Siya lahat may control niyan. As in, kaya, alam niyo, maging magpasalamat tayo kung marami tayong problema. Na feeling natin hopeless tayo, guys. Kasi hindi lahat, diba? Minsan iniisip nila, ay, swerte pala ako kasi healthy ako, kasi marami akong pera, ganito, ganyan. Swerte pala ako kaysa sa kanila na may pinagdadaanan. Minsan guys, madalas yun ang thinking ng mga tao, pero mas magpasalamat tayo kasi hindi kayang bayaran yung wisdom guys. Iba yung knowledge lang siya sa wisdom eh. 'Di ba? Yun ang wisdom, hindi mo kayang bayaran. Knowledge, mababayaran mo yan. Pwede kang mag-enroll sa kahit saan na may matututunan ka, pero yung wisdom guys na hindi mo kayang bilhin, bayaran yung experience mo, yan ang sobrang prices. Kahit may million ka, kung wala kang wisdom, hindi mo siya kayang bilhin guys. 'Di ba? Kaya iba talaga yung wisdom tsaka knowledge lang talaga. So yun lang, hindi ko alam ba't nasi-share ko to. Siguro naka-attend kasi ako ng worship night kahapon at ang dami ko natutunan, kaya ang dami ko na-share talaga. At hindi ko pagdadamot yung gusto ko talagang i-share. Hindi ko alam, dami ko na pala nasabi. But anyway guys, ayun lang. Sana ma-inspire kayo. And ayun. Bye guys!